pagkain mo ko sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa mahapura. Ako, ug usa ka dalan didto sa kalingawan, ug magama ako mga sapa didto sa disyerto. Ang mga mananap sa kapatagan magapasinungog kanako. Ang mga irong ihalas ug mga abistros kay maghatag ako ug mga tubig didto sa kamingawan. Ug mga sapa didto sa disyerto aron pagpainom sa akong katawhan nga akong pinili. Ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon aron magsangyaw sila sa akong kadahikanan. Ang pulong sa Ginoo.
taga-Pilipos. Niisip ko na ang tanan na walay biling tungod sa kahibalo kahit Kristo, Jesus na ako ang Ginoo. Nalabaw ka kaayo kanilo. Tungod kaniya, isalikway ko ang tanan, o giisip kong basura lamang, aron maangkon ko si Kristo, o may usa kaniya sa himpi. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga ipasikat sa pagtuman sa balaod, kundi sa pagkamatarong nga nadawat ko pinagi sa pagtuo ng Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Diyos o ipasukat sa pagtuo, ang tinuha ko lamang mao nga maila si Kristo o masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon man na makaamit ako sa iyang mga pag-antos o mga mamatay ako sama sa iyang pagkamatay uban sa paglaom nga ako pagabanhawon. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahimpit na ako. Napadayon ako pagpaningkamot sa pagkabot niini, kay ako iya naman ni Kristo, Jesus. Noon mga igsoon, wala gayon ako maguna-una, nga nakabot ko na ang akong gitinuha. Ang himo ko, mao ang ikalimot sa nangagi, o ang pagpaningkamot tutok sa mahimo, kung aron makabot sa dag-anan. Busa nagadagan ako, diretso gayon sa dag-anan, aron maangkon ko ang ganti na mao ang pagkatinawag sa Diyos. Pinaagi kang Kristo Jesus, ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maana ang kanini. Santos kag Ebanghelyo sumala isang Juan. Unya ang tanan na mauli, apan si Jesus miadto sa bukod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, nibalik siya sa templo. Ang mga tao nialiro kaniya, kung siya milingkod kung nanudlo kanila. Ang mga magtutulog sa balaod o ang mga pariseyo nagdalag usang kababae ng isang pan nga nanakaw o siya gipatindog nila at ubangan sa tanan. Sila miingon kami, magtutudlo, kining babayhana, gisakpan na nanakaw sa atong balaod, si Moises nagsugo na ang mga magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon unsa may ingong ikasulti. Gisulti nila kini ang pagbiti kaniya ug sa ingon siya ikasumbong nila. Apan si Jesus mitikubo ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang sila nagbarong dito nga nangutana, si Jesus mituyhan o ingon kanila. Bisan kinsa kaninyo na wala makasala, maoy paunaha pagkako kaniya. Unya mitikubo siya sa pag-usap o misulat sa yuta. Sa pagkadumog nila sa isulti ni Jesus, nag-iyakay sila pamahawa. Una ang mga tinulang na nabilin si Jesus o ang babae na nagbarong ni hapon dito. Si Jesus mituyhan o niingon kaniya. Dahil hain naman sila,
Wala ba'y nagpapili ang pagsilot kanino? Wala yun. Siyang nitubag. Kung mao ka na, si Jesus maingon kaniya. Dili usab ako mosilot kanino. Lakaw na kung ayaw na pagpapasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang Moses sa katao ay ang maghatag o pasaylo. No? Mauna, diba? Kung kita ay nakasala sa atuan, usahay, no? Dito, bisa mamatay na ang nakasala, dito kami pasaylo. No, na isa ka na atuan na, no, na isa ka nagpatulog sa atuan, na nag-ingon siya. No? Kaya namina naman sila, anong binigyan siya ayaw sa sakit. Kung dinala nila sa ospital, o wala may makita ng doktor, ano ko, basig kinahanglang asin, nabayan natin asin. So, kung ko basig gusto nyo mag-umpisal. No, sa pag-umpisal niya, itingon siya na pilig yung kong makakahatag o patawad. Bisag na matay na akong mga anak at akong kinasukan, kaya tungkol sa ilang dibuhat sa akong kinabuhi, no, ay pilig yung ko patawad. O na inong na sa basig, dili ang naghatag sa imong sakit, dili ang mga pagkao, kung dili imong kalakot. No, dahil na stress o kaya naman dahil ang pag-pump sa imong puso ay no, dahil sa imong kalakot, mauna ay naghatag ng sakit sa inyong. Mauna, no? Dahil sa hindi makahatag ng patawad, ay nagkasakit siya. Maupod, dili punta, no, ang isunod natin ni Moon, ay mga tagkasaylo. Kung kita makasala, taas ko tayo ang fried chicken. Diba? Magbuhat ka. Ganun ako mapasaylo, ako may tama. Bisag balada na ako mamaling ka, inunjud na ito na tama kita. O kaya naman, ganun ako magpasaylo, basig magsampan ko, basig awayan ko, advance ka alita mo, isip. No, mauna, di mauni mga lisod na itong buhato sa atong isip ka tao. No, minsan may isang matanda nagpunta sa kumpisala, nagkumpisala kay Father. No? Kung dito isulod siya sa isa ka yung confessional box. No? Sa confessional box, dalawa yung kasukanan, tapos nasa gitna ang pari. At doon, no, sa confessional box, ang tigulang nag-ingon kay Father, Father, na ako dali ang magsulti ko sa imuha o magkwento ko sa imuha na ang akong baboy itawag. Nasuko ko kay ang baboy itawag. Dahil na pare, Nay, di man din na dapat yung nasulti, dapat din na sa pulis, no? Para makabangan ka. Ano dahil ang tigulang, basi mag-umpisal din sa imuha, makonsensya kung nagkawat sa baboy. No? Basi mo doon din at mag-ayot pa sa iyo sa Ginoo. No? Sabi mo ang dapat. O na, ang pagin sininay, tanaw na ito ng imo na ito. No? Basi matabangan ka pa. O na, pautaw, nabinala ang pagin, wala ang may misunod sa pikas, kung bakit saba-saba. No? Nabikot ko niya, ay para siya na ang pag-umpisa ay nasa pikas. O na, nag-ingon ang lalaki, ang tao dito sa pikas, no? Father, kunya na lang po ang kumpisan. Na ang lugar sa pikas ang kawatan ng baboy. Diba? O na ako pwede nila kalistan. Kung hindi isang tawang nato o patawa, hindi sila mamayo o pasayo sa aming luhatan o sala. Mga na ginaingon sa ako ang Ginoo, yung nakita sa pamamagitan ng Diyos dahil patuloy ang kanyang pag-ibig sa iyong gano'n. No, mga na, ang ipakita sa tuwa, o kung hindi na ito katawon, kung hindi lang na ito katawon, katulungan na kasala. O pero, nanawon po natin ang dugma sa amahan. Nga nidagal, na dahil sa iyang pagulat, na makita niya ang kanyang anak, na pabalik na sa kanya, nidagal ang tatay, aron sa lubong
Israelita, no, ang tatay din pinangulagan. No? Ang very ganda-ganda naman. No? Sila yung pinakamataas ng kanilang clan. Kaya hindi siya mapakita na nagmamadali siya sa harap ng kanyang mga tauhan. Kaya ang tatay sa ating kwento no, ay tumakbo. Hindi na niya pinansin kung anong sasabihin ng mga tao, basta ang importante sa kanya ay masalubong niya ang kanyang anak at tanggapin muli sa kanya. Gayon din ang ating amang nasa langit. Patuloy na naghihintay sa atuang makita mo balik sa iyahan. Kung ano yung pinapakita sa atuan, noon ang mga pagbasa ngayon, na dapat kita bilang mga anak ng Diyos ay katulad ng ating Panginoon na marunong magbigay patawad sa mga nagkasala sa atin. Kaya sa unang pagbasa, ipinaalala noon ni Propeta Isaías sa mga tao sa Israel ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Na sa kabila ng kanilang pagtalikod sa Diyos, sa kabila ng kanilang pagkakasala sa Diyos, ang Diyos ay patuloy na gumagabay, pumoprotekta sa kanila. Kung marunong lamang silang bumalik sa ating Panginoon. No, ano ba yung pinaalala niya? Ang pinaalala niya sa ating unang pagbasa ay yung kaligtasang ibinigay ng ating Panginoon sa mga Israelita nung alipin sila ng mga Egyptians o ng Ehipto, kung saan ay iniligtas sila, itinawid sila sa dagat para hindi na sila mahabol ng mga Ehipto na maging alipin muli sila. At sa kanilang paglalakbay tungo sa lupang pangako ng Diyos ay patuloy pa rin ang pagbigay ng gabay ng Diyos, patuloy ang proteksyong ibinibigay sa kanila at patuloy silang binibigyan ng pagkain hanggang makarating sila sa lupang pangako ng Diyos. Kahit na sila ay nagrereklamo, kahit na sila ay nagre-rebelde, ay ginagabayan pa rin sila ng Diyos sa pamamagitan ng ay after 70 years na nasakop sila ng mga Babylonians, ay muli itong nasakop ng ibang bayan na mas makapangyarihan kaysa sa mga Babylonians. At ito ay sa pamamagitan ni Hari Cyrus the Great. No? At si Cyrus the Great ay meron siyang mataas ang iyang pagtiwala sa Diyos. Tinabalik niya ang mga Israelita sa kanilang bayan at sinabihan niya na magdasal kayo sa Panginoong Diyos ninyo, na muli kayong protektahan at muli kayo pangalagaan. So kaya pinapaalala ni Propeta Isaías kung gaano kabuti ang Diyos sa kanila, kahit na sila ay tumalikod sa Kanya. Kaya nga, kung pinapakita rin sa atin ng mga pagbasa, kung matanggap natin ang grasya ng Diyos, makita natin ang pagpapatawad ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, ay ito din ang dapat natin gawin sa ating kapwa. Na ibahagi din natin sa Efeso na dahil sa kanyang pagmakarinig nito. Ano ba si San Pablo bago siya tagapagdala ng mabuting balita? Siya ay taga-persecute ng mga Kristiyano. No, tinuturo niya kung sino ang Kristiyano at yung mga naturo niya, pwede silang pahirapan o kaya naman patayin. Kaya nga, dahil sa kanyang tinuturo ng mga Kristiyano, isa sa mga unang Kristiyano na nalimartir o pinatay ay si Saint Stephen. At doon sa pamamagitan ng pagkamatay ni Saint Stephen at pagpunta niya sa Damascus para maghanap pa ng mas maraming Kristiyano, ay niya nakasalubong ang ating Panginoong Jesucristo. Nung sinasabihan siya na bakit mo pinapatay ang aking mga anak, ang aking mga tauhan. Kaya doon nagbago ang si San Pablo na nakita niya na mas nakatotohanan ang dala ng ating Panginoon at ipinakadala at ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang gabay upang tunay natin na makita ang daan tungo sa kaharian ng
ating Panginoon. Kaya nga, sa pamamagitan nito, sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso, yung aking nakaraang buhay na makasalanan, na nagtuturo na naging tapat sa batas na aking sinusundan. Kaya marami ang nakatay ng mga Kristiyano ay parang baliwala o walang kwenta. Kaysa sa buhay na naranasan ko, sa nakita ko ang katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya iniaalay niya ang kanyang buhay para sa ating Panginoon. Nakatulad ng ating Panginoong Yesu Kristo na inalay niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, nang sa gayon ang mga tao ay makabalik uli sa piling ng ating Panginoong Diyos. Kaya pa sinasabi ni San Pablo, kahit na ako ay may kahinaan pa rin, pero ginagawa ko ang lahat upang maging karapat-dapat ako sa